Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Siya, isa lang ba talaga siyang lalaki sa Blue World? Kung ganoon, dapat siya na ang pinaka-abnormal na pag-iral sa asol na mundo, di ba? Hindi. Kahit sa mundo ng lahat ng direksyon, siya ay isang pervert. Pangopalakol, hari ng lahat ng uri ng kasangkapan. Sapat na para sabihin ang kahit ano. Ngayong inaalala ang tiwala sa sarili ni Fuyao sa piitan, sa wakas ay naunawaan na niya ang dahilan. Tumangala si Aaron at nagbuhos ng isang subo ng alak. Sige, pagkatapos kong mawala, magugulat ka. Pumunta ako sa iyo. Sa totoo lang, may gusto akong itanong sa iyo. Kumunat ang noo ni Fumang, anong problema? Ang dami mong alam tungkol sa bone-breaking at soul-chasing pill. Aaron, bakit mo natanong yan? Kumunat ang noo ni Fumang. Ang aking anak na babae ay tinulungan ng lason na ito. Kailangan kong makahanap ng panlunas. Si Fuli ang iyong kakaibang hayop, ngunit siya rin ang asawa ni Fuchan. Gusto kong tulungan niya akong malaman kung sino ang hinahanap ni Fuchan upang makuha ang lason na ito. Han 3,000 ang tamang paraan. Pagkaraang marinig ito, pinagalitan ni Fumang, ang bone-breaking soul-chasing pill ang ipinagbabawal na gamot sa lahat ng direksyon. Sinuwi pa ni Fu Tian ang kaalaman ng publiko at ginamit ito sa pakikitungo sa isang batang babae. Walang hiya, nakakalungkot lang at laging maingat si Fu Tian sa kanyang trabaho. Hindi malalaman ni Fu Li ang mga sikretong ito. Aaron kaagad sa puso ng isang lab-abo, ibig sabihin, hindi maaaring suriin. Ngumuso si Fu Mang, kung ilalagay mo ito sa iba, walang paraan upang suriin ito, ngunit, tinanong mo ang tamang tao. Bilang tunay na kahalili ng FUJIA, si Fung Ang ay natural na nagkaroon ng kanyang sariling pananaw at mga kasanayang panlipunan noon, at higit na alam ang tungkol sa maraming kompedensyal na bagay kaysa sa iba. Ang bone-breaking at soul-chasing pill ay isang kakaibang lason sa mundo. Mahirap itong isagawa, at ito ay isang ipinagbabawal na gamot sa sarili nito. Sa makatuwid, sa tingin ko ay wala pang pangalawang tao sa mundo na maaaring magsanay nito. Fung Ang Road. Sino ang lalaking ito? Yixian Wang Wanzi. Fung Ang Road. Sa mundo ng lahat ng direksyon, walang sino man maliban sa kanya na talagang makakapag-practice ng kakaibang lason na ito. Ang lalaking ito ay may napakataas na medical attainment. Masasabing walang nauna sa kanya, at walang susunod sa kanya. Kaya naman, naniniwala ako na kahit na ang long-lost bone-breaking soul-chasing pill ay mapipino sa kanyang mga kamay. Fung Ang Road. Saan ko siya mahahanap? Aaron. Hindi ko alam. Si Wang ay naglalakbay sa buong mundo mula noong siya ay bata pa, at siya ay suwail, mayabang, sira-sira at perwisyo. Kahit na mahanap mo siya, natatakot ako na baka hindi siya handang tumulong, ikaw. Umiling si Fumang. Nakasimangot si Aaron. Kahit sino pa siya, hanggat kaya niyang iligtas si Nianer, kailangang pilitin siya ni Aaron na iligtas si Nianer kahit may hawak siyang kutsilyo sa leeg. Bukod dito, Aaron, hayaan mo akong magsabi ng isa pa. Si Fu Tian at Fu Mo ay hindi mabuting tao. Dapat kang mag-ingat kapag nasa Fujiya ka. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Nagbabala si Fu Mang,
Makabubuti para sa iyo na magkaroon ng iyong sariling kapangyarihan at tulong, upang maprotektahan mo ang mga taong nais mong protektahan. Sa mundo ng lahat ng direksyon, ang lakas ay iginagalang, at ang batas ng gubat ay magiging higit pa, malupit dito, ang kalikasan ng tao ang pinakamasama, at ako ang pinakamagandang wakas. Pagkatapos magpaalam kay Fumang, ginaising ni Aaron ang mga gwardya. Sila ay lubos na nalilito at iniisip na sila ay lasing lamang. Siyempre, hindi nag-aalala si Aaron na may sasabihin sila tungkol sa pagpasok ni Aaron sa bilangguan. Kung tutuusin, hindi maganda para sa kanila na magsabi ng kahit ano. Kapag nakapasok sila sa kulungan, mas mabigat lang ang parusa sa kanila. Medyo maliwanag. Kinuha ni Aaron ang kanyang trabaho at handang bumalik sa kanyang silid upang magpahinga. Nang dumaan siya sa koridor ng West Bedroom, biglang bumukas ang pinto sa tabi ng Aaron. Pagkatapos, isang magandang figure ang direktang bumunggo sa mga braso ni Aaron. Ang pagpasok sa ilong ay isang kaakit-akit na halimuyak, at ang figure sa mga bisig ay mainit at maislan. Pagtingin sa ibaba, nakasimangot si Aaron. Si Fu Mei ay nakasuot ng mapusyaw na puting damit na katulad ng isang vest. Ang kanyang mga jade arm at mabangong balikat ay nakalantad ng magkasama. Mula sa pananaw ni Aaron, halos masisiyahan siya sa kanyang kagandahan. Sa oras na ito, hawak niya ang isang palanggana ng tubig sa kanyang kamay. Sa sandali ng pagkabangga sa Aaron, mabilis niyang inindayog ang tubig mula sa palanggana patungo sa kanyang katawan at katawan ni Aaron. Sa maikling panahon, nababad ng tubig ang kanyang damit sa kanyang dibdib, at ang damit ni Aaron ay nabahiran din ng tubig. Alternasyon, sinadya ni Fu Mei ang isang artificial na sigaw ni Zhao. Ang boses na ito ay maislan, malambing at kaakit-akit. Kung ibang lalaki man iyon, natatakot ako na kalahati ng kanyang kaluluwa ay matatawag. Sa kasamaang palad, nakilala niya si Aaron. Sumimangot si Aaron, okay ka lang. Nagkunwari si Fu Mei na mahiyain at ibinaba ang kanyang ulo. Habang inaayos ang kanyang buhok, tumayo siya sa harap ng Aaron. Matapos matuyo ang kanyang damit, lumabo siya, Commander Han, pasensya na. Kukuha sana ako ng tubig, ngunit hindi ko alam na dumaan ka lang. Panipi, bagamat labis na naiinis si Aaron sa kanyang puso, kailangan niyang ipagpatuloy ang paglalagay sa kanyang mukha. Nagkunwaring ngumiti si Aaron, oh, okay lang. Oh, Commander Aaron, nabasa na ni Fu Mei ang iyong mga damit, oh. Pumasok ka sa kwarto ko at patuyuan ko ito para sa iyo. Ibinaba ni Fu Mei ang kanyang ulo, ngunit hindi mapigilan ng kanyang bibig na magpakita ng bakas ng kasiyahan. Aaron puso malamig ng ngiti, iling ang kanyang ulo, hindi, bumalik ako sa kanilang sariling haharapin, bumalik ka. Paano iyon? Ang kawalang ingat ni Fu Mei ang nagpapabasa sa mga damit ni Han Jiang. Kailangang hugasan ni Fu Mei ang mga ito para kay Han Jiang. Kung hindi, naaawa si Fu Mei. Sabi, tulungang iabot ni Mei ng diretso para tulungan si Han ng 3,000 damit para maghubad. Han 3,000 ay hindi nais na gusot sa kanya, at hindi direktang turnover sa kanyang drug, ay coat off. Sinasamantala ni Fu Mei ang paghubad ng kanyang damit, at ang kanyang maliit na hinlalaki ay sumasagwan sa Aaron sinasadya o hindi sinasadya. Pagkatapos habarin ang kanyang mga damit, isinuot niya ang mga ito sa kanyang palso at ngumiti ng may kaakit-akit na ngiti, Han Jiang, maupo ka sa silid ni Fu Mei. Sa silid ni Fu Mei, nagpadala ang patriarch ng magandang tsaa ilang araw na ang nakakaraan. Hindi matiis ni Han Sanchen na maiinip, hindi, may gagawin pa ako. Dahil doon, pinilit ni Aaron na magpanggap na hindi niya naririnig ang kanyang sigaw sa kanyang likuran, tumalikod at dumiretso pabalik sa silid. Sa pagtingin sa likod ni Aaron, hindi napigilan ni Fu Mei na magpakita ng mapagmataas na ngiti, Fu Yao, ang hinuhubad ko ngayon ay ang damit ng iyong lalaki. Sa susunod, hahayaan ko siyang mahiga sa aking kama. Bumalik sa bahay, hindi mapigilan ni Aaron na palitan ang kanyang panloob na damit. Naiinis talaga siya kay Fu Mei. Pagkatapos magpalit ng damit, lumabas si Aaron sa pavilion. Ayon sa nakaraang kasunduan, espesyal na tinulungan ng Fumo Club ang Aaron na magsagawa ng sistematikong pagsasanay upang matulungan siyang lumaki. Gayunpaman, alam ni Aaron na hindi niya tinutulungan ang kanyang pamilya, at hindi nila siya ituturing na sarili nila. Sa makatuwid,
Imposible para kay Fumo na tretuhin siya ng maayos nang walang anumang dahilan. Walang libreng tanghalian sa mundo. Hindi alam ni Aaron kung ano ang kanyang puso, ngunit maaari niyang hulaan ang ilang mga pahiwatig. Sa makatuwid, ang Aaron ay hindi nakahanda. Pagkatapos niyang pumunta, itinago niya ang walang kamatayang Zuan armor. Ito ang kanyang huling sikretong sandata. Kung ito ay nalantad ng maaga, maaari siyang mapahamak. Sa unang araw ng kurso, halos tulad ng inaasahan ng Aaron, hindi itinuro ni Fumo ang Aaron ng anuman, ngunit nagtanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Aaron. Sa mundong ito, hindi madaling maniwala sa katotohanan, ngunit madaling maniwala sa katotohanan. Itinago ng Aaron ang marami sa kanyang kasalukuyang mga nagawa, ngunit hindi siya nagsasalita tungkol sa Pangoax at Wuxiang. Sa unang round ng laro, kitang-kita na ang Aaron ay mas mahusay kaysa sa iba. Sa mga sumunod na araw, sa tulong ni Fumo, nagsimula na ring magpahinga si Han Sanchen mula sa tila magandang kakayahan sa pagtulong sa pamilya. Sa pribado, sinamantala ni Han Sanchen ang lahat ng uri ng pagkakataon upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Wang Janzi. Sa kasamaang palad, halos lahat ay alam ang pangalan ni Wang, ngunit walang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Dahil dito, napakapurol ng mood ni Aaron. Kaninang umaga, katatapos lang ni Aaron sa kanyang patrol sa gabi at naghahanda ng magpahinga, ngunit nakakita siya ng mga pulang snowflake na lumulutang sa kalangitan. Dahil dito, kakaiba ang pakiramdam ni Aaron, ngunit sa parehong oras, labis siyang nagulat. Magiging madugong pula ba ang nyebe? Kakaiba na nagpadala si Fu Tian ng isang tao upang hilingin sa Aaron na pumunta sa pangunahing bulwagan, na nagsasabi na ang Patriarch ay magdaraos ng isang pulong. Sa oras na dumating ang Aaron sa pangunahing bulwagan, isang grupo ng mga senior executive at maraming kabataang miyembro ng pamilya ang nagtipon na rito, isa-isang may malungkot na mukha. Nakaupo si Fu Tian sa pangunahing bulwagan, nanlulumo at bamantong hininga paminsan-minsan. Tingnan ang Aaron na pumasok, si Fu Mei sa karamihan, na nagpapakita ng napakalinis at napaka-charged ng ngiti. Kumusta kay Aaron? Nandito na si Commander Han. Mangyaring umupo, tumingin si Fu Tian kay Aaron at mahinang sinabi. Tumanggo si Aaron, natagpuan ang kanyang posisyon at dahan-daang umupo. Ang tuktok ng asol na bundok. Ilang sandali pa, ibinuka ni Fu Tian ang kanyang bibig. Biglang tumahimik sa ilalim ng stage. Tanging Aaron lang ang hindi nakakaalam kung bakit. Ang snow sa labas ay tinatawag na bulaklak ng apat na espiritu. Kapag ito ay namumulaklak, nangangahulugan ito na ang pagkakasunod-sunod ng 8 mundo ay muling ayusin, at ang martial arts competition meeting ng 8 mundo ay isisilang. Ang tinatawag na martial arts contest ay ang pagpili ng 3 pamilya at 4 na oiliari na pamilya upang mapanatili ang kaayusan ng mundo. Sa pangkalahatan, ang 3 pamilya ay natural na mga pamilya na may 3 tunay na Diyos, habang ang 4 na oiliari na pamilya ay namamahala sa 4. Ang mga panig ng mundo. Ay sinabi ni Fu Tian na may pagbuntong hininga, ngunit ang oras para sa pamumulaklak ng 4 na espiritu ay dapat na 300 taon na ang lumipas, ngunit malinaw na ang ilang mga tao ay hindi nais na ang tunay na Diyos ng ating pamilya ay ipanganak muli, kaya hinayaan nila itong mamulaklak ng maaga. Walang ibang paraan para mamulaklak ng maaga ang 4 na espiritu, maliban sa magkasanib na pagsisikap ng hindi bababa sa 2 tunay na Diyos. Kaya't ipinagkanulo tayo ng dagat ng kawalang kamatayan. Ang mabigat na puso ni Fu Tian. Ang may 8 sulok na mundo ay parang lupa, at ang 3 tunay na Diyos ay parang mga bansa sa lupa. Kung sila ay nagtataglay ng mga sandatang nuclear, sila ay natural na tinatawag na mga miyembro ng konseho. Gayunpaman, pagdating nila sa octagonal na mundo, sila ang nagtataglay ng mga tunay na Diyos, at sila ang 3 pamilya ng octagonal na mundo, ang iba ay nahahati ayon sa lakas. Natuluyang mawawalan ng pagkakakilanlan ang pamilya, mula sa isang malaking pamilya hanggang sa isang maliit na pamilya, at ang misteryosong pagkawala ng isang maliit na pamilya ay hindi pumukaw ng interes ng sinuman. Pangalawa, darating sila para pangunahan ka ni Handa. Tulungan ang langit. Sumimangot si Aaron, ako. Ang asol na summit at ang dagat na lugar ng buhay na walang hanggan ay nagpadala na ng mga tao dito sa umaga. Hiniling nila kay Handa na pamunuan ka at tulungan ang iyong pamilya na lumaban sa ngalan mo, tulungan ang langit.
Magandang sabihin na ang kinatawan ng commander na si Handa ay hiniling na tulungan ang pamilya na makilahok sa digmaan. Sa katunayan, gusto lang ng mga hayop na gumamit ng martial arts para pumatay ng tao at makakuha ng mga paninda. Ang kanilang layunin ay hindi upang makakuha ng palakol ng pango. Oo, lahat tayo ay malalaking pamilya. Ang tuktok ng asol na bundok at ang immortal na lugar ng dagat ay halatang walang mahanap na lehitimong dahilan para salakayin tayo. Ngunit matako sila sa palakol ng pango, kaya gumawa sila ng ganoong palabas. Several ang mga executive ay nagpahayag ng kawalang kasiyahan. Tumanggo si Fu Tian at Bam Antong hininga, oo, pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, kaya ngayon ay napakaseryoso ng ating sitwasyon, ngunit wala tayong pagpipilian. Kung tatanggi tayong lumahok sa kompetisyon ng martial arts na ito, kukunin ng mga tao ang hawakan at sasalakayin tayo. Dahil doon, tumingin si Fu Tian kay Aaron, Commander Handa, ano sa palagay mo? Sumimangot si Aaron, gusto kong magtanong, itong paligsahan, marami bang tao? Haha, lahat gusto ng panguaks. Gusto ka ng lahat na patayin at makuha ito. Naniniwala ako na lahat ng tao sa mundo, malaking pamilya man o aso, ay darating, nang marinig ni Fu Tian ang tanong ni Aaron, nakaramdam siya ng kaunting kawalan, dahil halatang takot siya sa napakaraming tao at hindi niya ito makayanan, pero hindi naman talaga kailangang itago ni Fu Tian ang Aaron, marami bang tao, mabuti, saka ako sasali dito, biglang sabi ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.